Yan, Dobi na siya. Iba yung B nila, W eh. Oo. Diyan po kami nagtatrabaho mga kabs sa aming pangalong trabaho. 3, 2, 1. Loading complete. Yo mga kabs, papunta tayo ngayon sa pangalawa kong trabaho. Ngayon naglalakad lang tayo mga kabs kasi may sasama tayong kaibigan, no, kababayan natin na isasama natin doon sa pinagtatrabaho kong pangalawa. Kasi nga sabi nung amo ko, kailangan ng araw ng tao. Kailangan ng araw ng tao na makakatulong ngayon kasi medyo marami daw kaming gawa ngayon. So magdala daw ako ng isang kaibigan ko na pwedeng magtrabaho rin doon, kahit part time lang rin daw. Kasi nga hindi rin nga rin ako nakakapunta doon na araw-araw o oras-oras kasi nga may trabaho pa akong kabila doon sa Manukan nga. So katulad ngayon maraming ang trabaho, hindi daw kaya talaga ng ano, kasi ibang employee niya, ibang trabahador niya sa bakasyon. So ayan, kaya nagsabi sa akin na anuin ko daw yung ano nga ba to, sama ko yung kaibigan ko. Eto na mga, pupunta natin yung kaibigan ko dito. Hoy, saan ka pupunta? Aldi, eto Aldi. Saan ka pupunta pa tayo na? Ito na mga kabs, sama ko na ang sa nating kaibigan. Oy, malapit lang ba yun? Lapit lang. Kasi sabi ko, 12 pasok natin, suwadong malapit lang. Malapit lang yan, saglit nga lang eh. Maaga pang ang baba mo eh, sabi ko 11:45 eh. Hindi, tinansya ko nga yung hindi pa nasakyan ko sa 11:10 para sigurado. Hindi ko nasakyan. Sabi ko, alanganin na, dumating yung tren na isa, 1:17 na. So bagay, 15 minutes lang naman ang biyahe hanggang dito, sakto lang sabi ko. Kanina pa ako nakababa dito. Eh, ang baba ko naman para bumili ng gamot ang anak ko, na pagising ng anak ko, yung bunso, may sakit. Sabi lang sa ako, bumili ka ng cold fever. Bumili ka ng cold fever. Sige, teka lang, maligo muna ako. Baba ako, maligo muna. Tagal, alas 11 na ako nakabalik dyan sa bahay. Ikaw? Oo. Tapos pandalas ako ng luto para makain ako. Pero dito kasi ako malimit naman pagkagaling ako sa bahay. Pero pagkagaling trabaho doon sa kabila. 9.5 lang pala kayo kapon. 11 oras ako kahapon. Operator ako eh. Ako ang ano eh. Oo. Yun. Sinabihan ko na kasi kahapon. Sabi ko magbagal-bagal lahat kayo. Binilisan nila. Eh nag-aabol sila sa bonus eh. Binilisan ng binilisan. Binilisan ng binilisan. Ay maniwala. Sabi ko okay lang maubos ang pileta, basta wag nyong ano, okay lang maiwanan pala ang mga pileta, mga karne. Oo. Basta wag nyong bilisan, naandyan lang yan. Sa binilisan, eh nag 12 oras pa kasi kayo kahapon. Mali din sila sa amin. Dapat sa amin kasi 8 oras na lang. Hindi, uusapan talaga kahapon 8 oras. Oo. Sa ship nyo. Bay nagulat nga doon lahat. Pinag 12 oras. Kasi isipin nila nung Monday lang pasok. Tapos at saka dapat tansyado nila yung manok. Alam nila pag madami. Hindi, binibigyan nila ng ano ngayon yung mga ano, Moldova. Oo. Kasi nagreklamo nga mga Moldova. O nag-usap mo nga sila nung ano, Nil, kailan mo yan? Nung Miyerkules. Oo. Tinawag lahat sa office. Nagreklamo ang mga Moldova, ganun nga daw. Bakit nga daw mga Nepalit Pilipino ang binibigyan ng ano, ng 12 oras. 12 oras, oo. Sabi ko kay Luda, parang mga Pilipino binibigyan, nag-iisa lang ako Pilipino binibigyan ng 12 oras. Ilan tayong Pilipino lang doon? Sabi ko, ilang kami Pilipino doon. Ako lang binibigyan. Tapos Nepal, mangilan-ngilan, tapos puro Moldova na. Moldova, puro selected people. Ang nagsimula pala yung team leader nyo. Si Liana? Nagbabakasyon daw yun, totoo? Nagbakasyon na. Kahapon na, last day nun. Nagpaalam na eh. Mabilis pang ano sa akin. Mabilis magbakasyon na. Ha? Mabilis magbakasyon. Kababakasyon lang rin na eh. Oh. Wala pang walang buwan yata nakakabalik yun eh. Medyo malapit-lapit na kami mga kabs sa
trabaho. Pangalawang trabaho namin. Maliit na kumpanya lang yun pero Okay siya. international, ano naman siya, Mabait international. yung amo. Oo. Marunong mag-English yung amo natin kahit paano. Oo. Ayaw nga magpatawag nga ano ng sir eh. Tinatawag ko nga lagi, paano? No, direct. Eh, makulit ako, tinatawag ko pa rin, paano? Oo. Siyempre, paggalang, respeto. Di ba paano lalaki? Oo. Paano? Paano? Ani, wala, babae no? Pani. Babae. Ano ba talagang tawag pag ginagawa siya, anong magandang tawag? Ang paano kasi, mister. Mister. Oo. Mister. Pagka yung pani, ibig sabihin, miss. Miss, gano'n. Or ma'am. Ma'am. Kaya minsan di ako tumatawa, kala ko siyempre pag babae, oh, babae, gano'n. Yung supervisor nga eh, para yung tawag ko pa rin ng pani eh. Sa, kahit sabihin sa akin, huwag mo na akong tawagin pani. Kasi yung ibang dream na ako tinatawag. Sabi ko, respeto. Respeto. Respeto, kailangan respeto. Sabi ko, Pilipino, always respect people. Okay, sabi sa akin, bro. Ako lang nakatang tumatawag mga Nepali, tawag pa rin, Anya. Nakay Anyeta. Ay, gumalang. Ay ko, bahala kayo. Mga Cubs, masusubukan itong kaibigan natin yung trabaho namin doon. Ngayon kaming dalawa lang yun nandun, ituturuan ko pa to. Sa malamang sa akin papaturuan to. Bagong sapatos Oo, ngapon. Papaturuan pa sa akin to kasi ngayon lang to papasok doon. Sanay naman to sa medyo manual na trabaho. Galing naman to sa supahan. Sa Korea. Sa Korea. Oo. Makakasabay to. Doon espada naman yung maliit. Ano, yung bilisan yung amo, kailangan yung trabaho. Wala, okay lang yun. Ang mahalaga magtrabaho doon. Tsaka pulido. Pulido, yung maganda. Sa pulido. Magbabike sana ako, naisip ko kung magbabike ako, di kita may sasabay. Kaya naglakad na ako. Pagkagato na lang, pag nagustuhan ka ng amo ko, pati nagustuhan mo doon. Halimbawa, katulad nga sa ship natin. Magkaiba tayo ng ship, di ba? Di kasi ako nakapasok dito ng ang ship ko ay alas 9 hanggang alas 9. 9 to 9. Kasi pag nag 8 oras ako, pasok ako alas 9, uwi rin ng alas 5. Uwi na rin dito. Pero makapasok. Tapos kung pasok man ako doon, ganun din. Kaya pasok ko lang talaga dito. Pagpasok ko ay alas 5, tapos uwi ako launa. 4 na oras trabaho ko dito. Tsaka Sabado nakapasok ako. Pero pag ikaw yung tayong dalawa na, ikaw doon sa time na hindi kong papasok sa buong linggo. Basta tatawag ka lang, mapapasok ka. Pasok ka, mag-ano ka mo kahit ay alanganin daw si Rob, may pasok daw sila ngayon. Hindi, pag sa susunod, siyempre, kaya di sa kanya. Hindi, okay na. Okay, mo na. Na wrong timing eh. Magkano pa yung sahod nyo per hour nyo, Neil? 23 yung nakalagay sa akin eh. Nadaya pa nga ako sa oras. Nadaya, wala na sa amin, 22.74. Nadayaan ako sa oras ngayon. Bakit? 214 yung oras ko eh. Naging 211 doon sa payslip ko. Hindi mo sinabi. Hindi mo nireklamo. Sasabihin ko sa kahapon ko lang nakita. Kahapon lang tayo sumahod eh. Malapit ako may mga Cubs. Konti na lang. Yung kasama ko lamig na lamig oh. Ako pinagpapawisan na. Yung kasama ko nalamig. Ay bago eh. Nakasombrero pa ako. Tulubos pa ang aking tenga. Ay dahan-dahan ka, madulas. Ito po mga delikado dito mga Cubs, yung snow na natutunaw na naplaplat, nagiging madulas daan. Ayun na yung ating trabaho. Daan po kami nagtatrabaho mga Cubs, ang pangalawa kong trabaho. Ayan yung may nakasulat na Bolne Lokale. Yan, Bolne. Doon na siya. Yung binila W eh. Diyan po kami nagtatrabaho mga Cubs sa aming pangalawang trabaho. Wala pa sa panodarik, wala pa yung kotse eh. Wala pa siya.
Mga ilang ano yan? Mga ilang items ang style yung gawa natin? Isang lang? Maraming klase dito, kaya lang, oo, depende sa order ang inumpisa. Yeah. Ayan, dito na kami mga Cubs. Pasok na kami. Tawagan ko lang amo namin po na andito na wala kasi kami na pasok ng alas 12. Wait lang mga Cubs. Bali, ito na nga mga Cubs, ito na yung ating kaibigan na nagsisimula na sa kanyang trabaho. Bali, yan yung unang pinigay sa kanya at ginagawa niya na ngayon kung paano yan lalagyan ng screw yung espada o yung training sword na product namin. Tingnan niyo mga Cubs, medyo naninibago po siya o ginagamay niya kasi hindi naman siya sanay sa trabaho na yan. At tinuruan lang siya ng aming team leader dito. Kaya simula na siya mga Cubs. Kailangan talagang gumamit ng pwersa. Tapos dito nga mga Cubs, makita nyo naglalagay na siya ng glue doon sa handle ng espada. Kung marinig nyo, nagsasalita pa ako dyan mga Cubs at medyo tinuturuan ko siya. Sinasabihan ko po siya dyan mga Cubs. Masani ka rin niya, kayang-kaya yan. Akala ko dalawa lang kami yung taong papasok ngayon nung Sabado, pero pumasok yung dalawang kasamahan namin kasi nga maraming gawa. Kaya ayan, hindi ako yung bali nagturo sa kanya kundi yung team leader talaga. Nga, hirap na hirap siya sa ganyang pag-iikot ng goma mga Cubs sa handle ng espada kasi sa goma niya kasi nilalagyan ng glue. Yun ang turo sa kanya ng team leader, pero yung tinuro ko sa kanya yung sarili kong diskarte na sa mismong handle niya nalagyan ng glue para mas maayos niyang malagyan ng mahigit yung goma, maisarado ng maayos sa handle. Yan, dyan kinakat na nga mga Cubs. Yan, bali dito na nga mga Cubs, tapos na yung trabaho namin at yan lang yung nagawa niya, yung ilang pirasong yan. At yung makikita niyo naman na totoo maraming yan mga Cubs, yun na po yung gawa ko. Ayan mga Cubs, tapos na kami sa aming pangalawang trabaho. Ano masabi mo, Jun? Okay, nice. Nice experience. Mahirap ba? Madali? Okay lang, nandiyan ka naman eh. Ay, naturuan natin ng maayos. Hindi naman totally ako yung nagturo. May nagturo mga Cubs. Si Pano Suabe yung nagturo. Siyempre yung team leader yung magtuturo sa kanya. Hindi tayo. So, kailangan niya pa rin matuto ng mabilis. Okay naman tayo yung trabaho niya. Pero yung technique mo, sa'yo pa rin nasunod. Pero okay naman tayo yung trabaho niya. Mabagal lang daw. Siyempre, first time. Kailangan talaga mabagal. So, susunod na lang, bibilisan niya. Thumbs up naman siya doon sa amo namin. Okay naman daw. Walang problema. Sa ngayon, binigyan siya ng magkano bigay? 90. 90. Sa 5 oras niya. Okay na yun para sa first timer. Ito na yan, pang gastos. Wala pang gastos. Kami ngayon ay pauwi na. Alas 5 na. Out na. O nga pala, kung nagtatanong kayo sa agency niya sa Pilipinas, sabihin mo na, Jun, ano agency mo sa Pilipinas? Wala, direct ako eh. Direct ako dito. Galing Korea? Hindi, galing Pinas. Ano nga, may agency nga doon sa Pilipinas. RN. Ano no? RN. RN? Oo. Anong RN? RN. RN? Oo. Agency? Agency. Saan matatag? Sa may Hilpuyat. Sa Hilpuyat. Ayun, RN Agency daw po sa may Hilpuyat matatagpuan. Yung mga gusto mag-apply pupunta rito sa Poland, pumunta lang po kayo doon, baka may hiring pa. So, apply na rin kayo doon. Para matry nyo o ma-experience nyo rin po yung trabaho dito sa Poland. Paano lang mga Cubs, ganun na lang. Sa mga nag-apply, susunod lang ulit.
Tiwala lang kayo sa process ng pag-apply nyo, and huwag kayong mainip kasi matagal ho talaga yung pag-apply papunta dito sa Poland. Tiwala lang po kayo sa process, then konting dasal. Yun lamang, Cubs. Ingat kayo and God bless. Okay.